Ama naming Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin mula kaninang umaga. Salamat po sa inyong pag-iingat, maging sa mga pagpapala na aming natatanggap. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo sa kabila ng lahat ng aming mga pagsubok o mga suliranin sa buhay. Hindi niyo kami pinababayaan, bagkos narito pa rin kami, Panginoon, nakatayo, nagtatrabaho, at naglilingkod. Kaya muli sa aming pagtitipon, Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong presensya. Ang inyong pagsama sa amin. Manguna kayo sa amin sa mga sandaling ito. Hayaan niyo po muli ang iyong Spiritong Banal ang mangusap, magturo sa amin. Bigyan kami ng kalakasan na nanggagaling sa inyong mga salita at katugunan sa lahat ng aming mga panalangin ngayong gabi. Sa inyong mapagpalang kamay na aming pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming pakikinig at pagbubulay ng inyong mga salita. At anuman po ang aming kahilingan ay sa pamagitan ng pananampalataya, ito po ay aming tinatanggap na darating at mangyayari sa aming buhay. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyo namin binabalik ng may pagpupuri, pasasalamat, tanging sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan na lang muna po natin ng Panginoon. At bago tayo magsiupo, and let us read once again at sa letter according to the letter of Hebrews chapter 11 verse 32 hanggang sa verse 34. Babasahin muna natin sa English version, then sunod naman sa Tagalog. Ganito ang sinasabi. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito po ang nakasulat. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting bagay. You may be seated, mga kapatid. Excited pa naman ako magpuri pa tayo. Hallelujah. Talaga naman mukhang ang Diablo talaga hinahagdanan tayong ma-express natin yung joy, yung gladness, yung ating pagpapasalamat. And actually, marami pang time para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. But we have a limited time here dito sa Pastoral Center. But ganun pa man is, hindi tayo mahadlangan ng kaaway ng Diablo, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. At ang salita ng Diyos, pag nasa atin, mga kapatid, ito yung nagbibigay sa atin ng strength. Kaya masabi diyan, sila ay mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting sa digmaan. So therefore, all of us, we are facing struggles, battles. Humaharap tayo. Sa pagharap natin diyan ay kailangan natin ng strength. Kalakasan na galing sa Diyos. They are, whose weakness was turned into strength.
And that one of pinanggagalingan ng ating strength is doon sa ating faith sa pananampalataya niya natin sa Panginoon. That's why we serialize this topic of the whole of faith or the heroes of faith. Kung napansin niyo po dyan, yung mga binanggit na character, magpapatuloy pa ba daw siya? Sabi ng may akda. Magpapatuloy pa ba ako upang isalaysay? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kay Gideon. Kay Gideon, nag-part 1 and part 2 tayo. Did you remember, no? Tapos, sinundan natin kay Barak. Nag-part 1 and part 2 rin tayo kay Barak. And then kay Samson, last week lang, last Tuesday and Friday, nag-part 1 and part 2 tayo. And probably ngayon kay Jephthah, sigurado magpa-part 2 na naman tayo. No? Kasi marami pa kasing dapat natin ma-discover sa kanilang journey of their faith na nagbibigay sa atin ng inspiration to go on in this battle of our Christian faith, mga kapatid. So let me go on. Ang ating pag-aaralan is all about Jephthah, the faith. Jephthah's faith from zero to hero. Magka-rhyme lang po siya, ha? From zero to hero. In fact, si Jephthah po ay hindi siya familiar sa atin na. Kahit kayo hindi kayo familiar kay Jephthah sa Tagalog o Jephthah. Hindi tayo familiar. Pero ganun pa man, ay bakit napasama siya doon sa hilera o bulwagan sa hall ng mga mananampalataya, heroes of faith? Bakit siya napasama doon? Ibig sabihin, mayroon siyang may nakita yung author ng Hebrew sa kanya na pananampalataya na nagbigay ng kasaysayan at inspirasyon sa mga mambabasa o readers ng letter ng Hebrews. Kaya in-include siya. And probably, yung writer ng Hebrews ay yung inspiration sa kanya ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, kung bakit ito yung mga names na na-mention niya doon sa mga hall of faith. And one of them is Jephthah, si Jephthah. So, alamin natin ngayon dahil we are not familiar of Jephthah. Noon, nababasa ko lang ito, si Jephthah, pero hindi ko kasi siya nagagamit na illustration sa mga talks ko at hindi ko rin siya na i-share at maging sa illustration. Kasi nga, hindi siya familiar sa atin. But tonight, hayaan natin na i-display sa atin ng Panginoon itong buhay ni Jephthah at bakit nga ba siya naging hero sa pananampalataya. Let me begin. Sa Judges o Aklat ng mga Hukom sa Lumang Tipan, verse 6 and 8, again, the Israelites did evil in the Lord's sight. Mababasa ninyo sa Book of Judges o ng Hukom, ang mga Israelita ay paulit-ulit lang sa kanilang kasalanan. Tapos, babalik loob muli sila sa Diyos, hihingi ng tawad. Sa awa at habag ng Diyos, tutulungan sila at hihipo ang Diyos ng magiging leader nila. Mangunguna sa kanila para iligtas at isave sila. Pagkatapos noon, makakampante na naman sila doon sa nakakamit nilang deliverance o nakakamit nilang victory from their enemies or oppressor. Makakampante na naman sila, mawawala na naman sila sa paningin nila sa Panginoon, sa kay Yahweh. And then, gagawa na naman po sila ng evil. Yung these cycles, ito po'y paulit-ulit lamang na kasalanan at ang nakakatuwa, ang nakaka-bless sa paulit-ulit na ginagawang pagkakasala, katigasan ng ulo ng mga Israelita at pagsuway sa Diyos, hindi na uubos ang pasensya at pag-ibig ng Diyos. Patuloy pa rin ipinagkakaloob ng Diyos. Alam niyo kung anong dahilan? Because of covenant. Dahil ang Diyos ang nakipag-covenant kay Abraham na sila ay magiging isang bayan, sasamahan, iingatan,
at pagpapalain. But, syempre, sa covenant kasi, there must be, kailangan merong dong disposition na tatayo ka. If there is an agreement o covenant, hindi naman pwedeng maging one-sided ang covenant. Kailangan ng may tatayo, maninindigan doon sa ganong covenant. Just like a marriage vow, di ba? Sa marriage vow, hindi naman pwede yung isa lang ang nangangako tapos yung isa hindi. Hindi naman pwedeng isa ang sarap-sarap ng buhay, yung isa naman ay nagdurusa. Kailangan share silang dalawa because of that promises. Now, sabi dyan sa verse 6, and the Israelites did evil in the Lord's sight. They served the images of Baal and Ashtoreth and the gods of Aram, Sidon, Moab, Ammon, and Philistia. Ito po yung mga nations na nakapaligid sa bayan ng Israel. Meron silang mga gods na yun ang pinaglilingkuran ng mga Israelita. And then, sabi dyan sa verse 6, they abandoned the Lord and no longer served Him at all. O, iniwan nila ang Panginoon, di na nila pinaglingkuran. And then sa verse 7, so the Lord burned with anger against Israel, and He turned them over to Palestine and Ammonites. Ginawa ng Diyos sa galit niya, ayun, pinaalipin uli sila. Pina-under uli sila sa mga Palisteo at ang mga Ammonita. And sabi ng verse 8, who began to oppress them? Doon nagsimula uli ang panggigipit, pang-aapi sa kanila that began to oppress them that year for 18 years. 18 years nung kay Samson na ano natin about almost, I don't know kung 40 years yun, mas mahaba-haba yun. Eh dito, 18 years. Then, sabi again, for 18 years, they oppressed all the Israelites east of the Jordan, sa silangan ng Jordan, Ilog Jordan, in the land of Amorites, that is in Gilead. So, ganun po ang nangyari. And then, tuloy ko po ha, kukunin natin yung background. Sa Aklat ng mga Hukom, chapter 10, verse 9, 15, and 16. Magja-jump tayo sa mga verses na ito. The Israelites were in great distress. Sabi po ng verse 9. Ang mga Israelita, sila po ay nagkaroon ng mabigat na pagsubok, problema, o kahirapan. And then, verse 15, but the Israelites pleaded with the Lord. Sa sobrang hirap na kanilang dinaranas, natuto uli silang tumawag sa Diyos. At ang tugon ng Diyos sa verse 16, and the Lord was grieved by their misery. Nalungkot, namighati ang Diyos sa kanilang pagiging miserable ng kanilang buhay. And Judges chapter 10, verse 17 and 18, at that time, the armies of Ammon had gathered for war and were camped in Gilead. Yung kanilang mga kalaban at sundalo ay nagtipon para girahin sila, nagkampo sila sa Gilead. Gilead is where the Israelites, mga Israelita, doon sila nakatira sa lugar ng Gilead. And the people of Israel assembled and camped at Mizpah. Then sa verse 18, the leaders of Gilead, mga Israelita, doon sa lugar ng Gilead, said to each other, sabi nila, whoever attacks the Amorites, kung sino ang makakalupig, makakalaban sa mga Ammonites, first will become ruler, magiging pinuno natin. And all the people of Gilead, magiging leader, magiging pinuno. Kung sino man. Eh wala sa kanila, ni isa sa kanila, walang gustong lumaban sa mga Ammonita, sa mga kaaway. Kaya sabi nila, whoever attacks, parang ang reward, ang premyo na lang, kung sino man dito ang may lakas ng loob at may tapang na manguna para lumaban sa gera sa mga Ammonita, gagawin natin siyang magiging leader, mamumuno sa amin. So therefore, during that time, the Israelites, they don't have leader. Walang tumatayo sa kanila na leader na magtatanggol at dedepensa sa kanila sa kaaway. Kaya naghahanap sila. At kung sino man yan,
Siya ngayon ang gagawin naming pinuno. At dyan pumasok ang eksena ng buhay ni Jephthah. Saan siya galing? Tingnan natin ang buhay ni Jephthah. A profile of Jephthah. First, sabi ng Judges o Hukom, mga Hukom chapter 11 verse 1 to 3. Jephthah, the Gileadite, ibig sabihin ng Gileadite, galing po siya sa lugar ng Gilead. The Gileadite, in fact, yung father niya, yung pangalan ng father niya ay kinuha din sa lugar, pangalan ng lugar nila. Pangalan ng father ni Jephthah. Jephthah, the Gileadite, was a mighty warrior. Sino daw siya? Isa daw siyang mighty warrior. Isang magiting, malakas, powerful na mandirigma. His father was Gilead. So, nakita niyo? Yung pangalan ng tatay niya ay na-tribute doon sa lugar ng pangalan ng kanilang lugar. His father was Gilead. His mother was a prostitute. Yung nanay niya, hindi na-mention ang name, pero itong si Gilead, tatay ni Jephthah, nakapangasawa ng nagbebenta ng alin. Prostitute. In fact, may asawa na rin tong si Gilead, kaya nga lang nakapag-asawa pa. Siya, verse 2, it says, sabi ng verse 2, sorry, hindi ko napindot. Sabi ng verse 2, Gilead's wife also born him sons. Yo. Yung asawa ni Gilead, tatay ni Jephthah, ay meron ding mga anak. And when they were grown up, nang nagsilaki itong mga anak niya na ito, bukod sa nanay ni Jephthah, they drove Jephthah away. Pinagtabuyan nila. Pinagtabuyan siya ng mga steps, brother and sisters niya. Pinagtabuyan siya kasi anak kasi siya ng prostitute. Probably, at that time is, siguro patay na yung kanilang tatay. Kaya, di sila nagkasundo dahil siya hindi naman siya yung original nilang kapatid dahil galing siya sa prostitute na babae. So, sabi dyan, they drove. Kanilang ipinagtabuyan. Sabi ng Bible, they drove Jephthah away. You are, ito ang sabi ng kanilang mga kapatid, mga steps, brother and sister niya. You are not going to get any inheritance in our family. Wala kang makukuhang pamana sa ating pamilya. Wala daw makukuha. They said, because you are the son of another woman. So Jephthah fled. Lumayas na lang, malis. Siguro nagtampo na siya dito. So Jephthah fled, sabi gano'n, from his brothers and settled in the land of Tob. Doon siya nanirahan sa bandang silangan ng town ng Tob, where a gang of scoundrels gathered around him and followed him. Ang ginawa niya, nagtayo siya ng isang gang o mga rebelde na mga worthless, yung mga pinagtabuyan na rin ng mga tao na lumayas doon sa lugar ng Gilead. Yun ang kanyang binuo, ginathered niya. At pagkatapos, naging followers niya. Ibig sabihin, naging leader siya ng mga bandits or gang na ang trabaho ng mga nila ay sila po ay yung nang darambong po sila sa mga kaaway ng mga Israelita. Ibig sabihin, although sila ay bandits o mga rebelde, pero ang ginagawa nila ay nakawan nila yung mga kaaway ng mga Israelita. Parang ang ano niyan parang like similar to the lifestyle of Robin Hood. Yung kaaway nila, nanakawan niya, at yung ninakaw sa kaaway, itutulong doon sa kanyang mga kababayan. Parang ganun, parang Robin Hood. Parang ganun ang kanyang lifestyle. Pareho, almost the same po sila. So, ganyan po si Jephthah. Yan po ang background niya dyan sa Judges chapter 11 verse 1 to 3. Now, let us define the name of Jephthah.
His name in Hebrew, ang pangalan niya sa salitang Hebrew ay Yipta. Yipta. Ang ibig sabihin ng Yipta means He opens. Ganda ng pangalan. Hindi pala sarado. Jepta means He opened. Bukas siya. Masarap makasama ang mga taong bukas. Di ba? Yung open mind, open yung understanding, marunong sumabay, hindi mahirap dalhin, kasi nga open. Yun ang description nun, open. Yung ibig sabihin ng open niya sa Bible is, whom God sets free or break through. That's the meaning of Jepta. Ibig sabihin nun, yung pinalaya ng Diyos. Not only the name Jepta, he will open or he opened. Ibig sabihin nun, God set free. Pinalaya ng Diyos. At totoo naman, nag-match naman yun sa name niya. Nabuhay naman siya dun sa pangalan niya na pinalaya siya ng Diyos. Nawala siya dun sa kanyang pamilya at nabuhay siya ng mag-isa at tumayo na lang siya kasi nga, hindi siya tanggap ng kanyang family at ng kanyang mga kapatid sa ama. Hindi siya tanggap. So, that's the meaning of his name. God sets free or breakthrough or lumampas. Pag sinabing breakthrough, nilampasan o lumampas. Ang ganda ng pangalang Jepta, ibig sabihin, breakthrough. Diba? Kaya pag meron kayong anak o apo, pwede niyong isuggest ang pangalang Jepta. Para medyo stateside gawin yung English. Kasi sa Tagalog, Jepte. Jepte. Pero sa English, Jepta. Ang gandang pangalan, Jepta. Siguro kung magkakaapo ako, magsasuggest ako ng name. Sa anak ko, Jepta ha, Jepta. Kakaiba, wala pa akong naririnig na name na Jepta sa generation ngayon. Pero ang ganda ng pangalan, ng meaning ng name niya. Kasi, alam niyo ba, sa Lubang Tipan, ang bawat names ng mga tao noon na ipinapanganak ng mga Israelita, may mga meaning, may mga kahulugan. Ngayon kasi, pag nagbibigay ng pangalan, basta lang narinig kung kani-kanino, pero hindi na alam yung meaning. Kasi, may connection kasi yung name doon sa attitude and character. Nagkakaroon yun ng connection. Kaya kapag ang pangalan na nagamit mo at naikabit mo sa anak mo, yung espiritu ng pangalan na yun, pwedeng transfer doon sa ibibigay na pangalan sa isang bata. Pwedeng mangyari ganon because merong power po yun mga kapatid. Kaya maging aware tayo sa pagbibigay ng mga pangalan. Hindi basta-basta. At maaaring siguro, nag-iisip tayo, bakit ganyan ang mga ugali ng mga bata? Tingnan nyo muna kung anong kahulugan ng pangalan niya. Kasi baka yung kahulugan ng pangalan niya, pag na-discover nyo, ay kaya naman palang tigas ng ulo dahil sa meaning ng kanyang name. May connection pa rin mga kapatid. Pero hindi nangangahulugan ay 100% na kapag ang pangalan mo ay walang meaning, ay wala na rin meaning ang buhay mo. Ang ibig ko sabihin, is may connection yung name sa nagiging attitude ng isang tao. Ako, hindi ko nga alam kung anong meaning ng name ko. Hindi ko pa nag-google kasi hindi ko naman trinay eh. Pero kung makakapagsalita lang ako noon at bibigyan ako ng pangalan ng nanay ko, ang gusto kong pangalan, John. Yun ang gusto ko. Mas madali pang isulat. Ganon. Meron, di ba? Kung tayo nga lang, kung madali lang makapagpalit ng pangalan at mura lang ang bayad sa pagpapapalit ng pangalan, bakit hindi? Di ba? So, I don't know. Pero ganun talaga. Not only that, Jepta, siya po was a mighty warrior. Napakaganda. Sa kabila na hindi siya pwedeng magmana, hindi siya kasali sa mamanahin sa kanyang pamilya, sa kabila na siya rejected, pinagtabuyan ng kanyang mga kapatid,
ang pinakamaganda, meron pala siyang talento or skill o ability, pagiging isang magiting na mandirigma. So, hindi pa rin siya pwedeng sabihin lugi o talo kahit na pinagtabuyan siya ng kanyang mga kapatid o ng kanyang pamilya, pati ng kanyang society. Jephthah was a mighty warrior. Yun ang isa sa pinakamagandang puhunan niya. Jephthah was a brave and efficient in battle. A mighty kind of man. Kaya nga po na napaka blessing talaga sa kanya in spite na siya po ay lumabas sa kanyang bayan, pinagtabuyan, nireject, pati ng lipunan, tumayong mag-isa, nabuhay at na-develop niya yung kanyang pagiging isang magiting at malakas na warrior, mandirigma. Hindi siya mandirigma ng Israel, kundi mandirigma siya ng itinayo niyang grupo ng mga rebelde na tumutulong din sa bayan ng Israel. Mga outcast people, mga rejected, mga taong patapon, ika nga. Yun ang kanyang ginawang grupo. At doon siya nakahanap ng isang grupo o pamilya sa kabila na siya ay pinagtabuyan. So Jephthah was, in short, Jephthah was a son of prostitute. Sabi ng Judges chapter 11, sabi ganon, Jephthah the Gileadite was a mighty warrior. His father was Gilead. His mother was a prostitute. At ito ang dahilan, kaya sa kanyang kapanganakan ni Jephthah was disqualified from entering into the congregation of the Lord. Doon sa kapulungan, sa tribo ng mga Israelita. Kaya siya ay hindi pwedeng ma-qualified na makapasok. Kasi there is a law of Moses in Deuteronomy chapter 23 verse 2 na ang batas na binigay ng Diyos kay Moses, no one born of forbidden marriage nor any of his descendants may enter the assembly of the Lord, even down to the 10th generation. Napakalupit. Hanggang sa 10 salinlahi. Wala daw pwedeng mag-join, sumama, o mag-stay doon saan? Sa assembly ng Panginoon, pagtitipon ng Panginoon. Saan? Kapag pinanganak ka sa isang lahi o sa isang ng tao na hindi ayon sa ng Panginoon, batas o pangako ng Panginoon. Galing doon si Jephthah. So Jephthah, let me atin muling balikan. Ang kondisyon ni Jephthah is rejected. How do you feel? Ano rin po mararamdaman nyo kapag rejected kayo? Masakit. Masakit ang maging rejected. Ang iba dyan, pag alam nilang rejected sila, parang yung kanilang direction sa buhay hindi na maganda, gusto nilang magiganti, gusto nilang maging masama, parang wala ng pag-asa kasi rejected kayo. Bawat tao kasi nangangailangan ng belongingness. Belongingness. Halimbawa, tingnan nyo yung mga bata sa bawat pamilya. Pag ang isang bata hindi nakakaramdam ng pag-ibig, pagmamahal sa loob ng kanilang tahanan, hindi niya maramdaman yung belongingness niya. Ibig sabihin, malayo sa kanya yung mga kapatid niya, parents niya. Depende sa parents. Kung ang parents may pagtatangi o ang parents hindi talaga pinapadama. Ang gagawin ng bata na ito, hahanap yan ng mga barkada, tropa, na kung saan doon niya mararamdaman na very welcome siya. At doon magi-start ang mga bad influences. Kaya, nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga anak. Baka nakakaramdam sila ng hindi sila belong to the family. Kaya dapat inuumpisahan sila habang lumalaki. Maramdaman nila na ang una nilang closeness ay nandoon sa family bago sa iba. Kasi kapag nauna ang sa labas na maging close sila, may hirapan ka na mapalapit sa iyo ang iyong mga anak. Yan ang problema ng ating society. And that is Jephthah.
he was rejected. Not only that, his condition not only was rejected of his family. Kung sino pa ang una dapat magpakita ng suporta, yung pa ang nagtaboy sa kanya. Sabi niya, wala kang mamanahin dito sa amin. Ngayon, patay na si tatay, hindi ka makakaasa, wala kang mamanahin. Dahil anak ka ng isang prostitute. Siguro, kung kayo nakakarinig nun, sakit-sakit. Palagay ko, mag-iimpake ka na. Lalayas ka. Kaysa naman tumira ka doon, naramdam mo na lagi kang init na init dahil sa mga kasama mong hindi ka tanggap. Not only that, ito pa pinakamasakit, society. He was rejected by the societies. Kasi nga, di ba yung assembly ng mga Israelita, sabi doon hanggang sa ika-10 lahi, hindi pwedeng mag-join, hindi pwedeng sumama. And he was despised. Siya po ay hinamak and deprived, pinagkaitan. He was a despised and deprived man. Pinagkaitan na po siya ng mundo. Parang version ni Sharon Cuneta. Pasan-pasan ko ang daigdig. Parang ganun. Parang pinagkaitan na siya ng tao at pinagkaitan ng mundo. So, Jephthah became an outsider, rejected. Napakahirap. Walang nagmamahal sa kanya. At dahil siya ay rejected, walang nagmamahal, siya po ay outsider, ang kailangan niya ay makatayo siya sa sarili niyang paa nang hindi siya madi-discourage at mawawala sa kanyang pangarap sa buhay. Mahirap mabuhay sa mundong ito nang wala kang kasamang nagbibigay sa iyo ng encouragement. Loner na siya, mag-isa na lang. Kailangan niya nang tumayo sa sarili niyang paa. Napakahirap. Yung ganitong senaryo ng kanyang buhay, pinagkaitan ng mundo, pinagkaitan ng kanyang mga pamilya, kapatid, pati ng lipunan, kailangan niya pa rin mabuhay at itayo ang kanyang sarili. At paano niya ngayon gagawin yun? Yun pa rin ang ating babaybayin at pag-aaral. Despite, mga kapatid, that Jephthah was deprived, pinagkaitan ng mundo, Jephthah formed a group. Dito ngayon siya bumaling. He formed a group of bandits, ng mga rebelde, and became a gang leader. Ang ginagawa nila, yung sinabi ko kanina, plunderers of Israel enemies. Sila yung nandarambong ng mga kaaway ng mga Israelita. Hindi yung mga kababayan nila ang pinandarambungan nila, kundi yung mga kaaway. Sounds like parang heroes na bayani, kaya nga lang nandarambong. Pero sa kaaway naman, parang, kaya nga binanggit ko sa inyo, sounds like he was the Robin Hood of his time. So, dito ngayon, isang step muna ang gagawin ko ngayon bago tayo magtapos. Yung dalawang step pa, doon na sa Friday. Okay lang sa inyo? Okay lang Kasi nabitin tayo sa oras maganda sana kung, alam nyo kasi, sa pagtitipon natin sa prayer meeting, sa gawain ng Panginoon, we cannot separate worship and the Word of God. Worship, praise and worship and the Word of God. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung kailangan lagi siyang magkasama. Now, let me go on. What kind of faith does Jephthah have? And why did he become a hero from zero? Yun ang magandang tanong doon. Anong klase o uri ng pananampalataya meron itong si Jephthah at bakit siya'y naging bayani magmula sa pagiging wala? Ang hirap i-translate sa Tagalog yung from zero. From hero. Tama ba? From hero. Mali ang type ko, patawarin niyo ako. Oo, kayo na lang magano Kayo na lang. Kasi kanina ko lang yung binuo.
Why did he become a hero from zero to hero? Paano siya naging hero magmula doon sa zero? Unang-una, Jephthah had a courageous faith. Si Jephthah ay merong malakas o matapang na pananampalataya. At itong kailangan natin. Hindi lang basta pananampalataya, kundi yung pananampalataya na matigas, yung strong, yung matatag, yung kahit anong discouragement ang gagawin sa'yo ng kaibigan mo, kaaway, employer, o kahit anong appearances ng mga discouragement ang magpo-front sa'yo, hindi ka basta-basta natatangay at hindi ka basta-basta bumabagsak. Sa mga panahon ngayon, kakaiba ang mga trials na dumarating. Hindi na basta-basta. Hindi katulad noon ng mga trials, mga simple lang. Magtataka tayo, bakit ganon? Kung kailan naging high-tech technology na ang mundo, naging civilized na, ilan na lang ang natitirang trabaho na manual. Lahat di machine na. Mapansin nyo, dapat ang bilis. Yung transportation, ang bibilis. Communication, mas lalong mabilis because of internet. Yung mga gamit natin sa bahay, karamihan na dyan ay mga machine na. Hindi na tayo ganong mahirap magpusot, magpalo ng bakya. Bakya? Palo, mga ganyan, no? Kasi ang dami ng mga cleansing agent na imimix mo lang ng ganon, puputi na yung damit. Kaya nga lang, mabilis lang makaluma. Pero mabilis naman ang trabaho. Sa communication, sa transportation, ang bibilis na mga kapatid. Pero bakit ganon? Kung kailan naging civilized, naging high-tech, naging mabilis na ang trabaho, ganon din kalaki ang problema. Hindi katulad nun, kahit manual lang, maliit lang ang problema. Bakit? Kasi wala namang mga matitinding sakit ng unang panahon. Ngayon na lang naglabasa ng mga matitinding sakit na hindi na nararanasan ng mga unang panahon. Saan ang galing yon? Sa pagkain, sa overwork, exposure sa mga free radicals. Dati, sabi daw nila, hindi daw mainit pag mga oras pa lang ng alas 8, ganyan. Ngayon, alas 8 pa lang, nagtatago ka na sa araw kasi sobrang init na. Diba? Dati narinig ko dito sa mga kasamahan natin. Dati daw noon, pag September pa lang, ang lamig-lamig na dito. Ngayon, malaramdaman mo lang yung lamig pag January na. Nababago, di ba? Nakikita ninyo? Sa mga pagkain, na dami ng preservatives, etc., nagkakasakit tayo, kaya nagkakaroon ng mga matitinding mga problema. Plus, ang pinakamatindi, noon ang mga tao ang gagalang, marespeto, nabangga mo, nasaging mo, magsosorry. Ngayon, tatarayan ka, bagahan mo ng away. Kaya, sa kalsada, laging may road, rage, yung sa nagkakapatayan. Napakabilis na ngayon ng buhay ng tao. Kung kailan naman tayo naging high-tech. So, anong kailangan natin? If it is this case, our situation, our condition, what we need is faith. Hindi lang just sasabihin natin basta pananampalataya, kundi faith na merong matibay o makatatagan. Kaya, courageous faith. Yan ang meron kay Jephthah. Yan na lang ang kanyang tanging puhunan at sandata. Mighty warrior nga siya. Pero kahit mighty warrior siya at yun ang kanyang abilidad, kakayanan at talento niya bilang isang mahusay at magiting, magaling na kawal o mandirigma, pero kailangan niyang lakasan ang kanyang pananampalataya. Kasi siya na lang mag-isa dahil pinagtabuyan na siya ng pamilya niya at lipunan. So, kailangan niyang maging courageous. Tayong mga OFW na nandito,
We are facing the same battle and struggles. Ang layo nyo sa pamilya nyo, magulang nyo, parents ninyo. Trabaho ng trabaho kayo rito, kayod kayo ng kayod, pero ang dami nyo hinaharap ng mga problema at pagsubok. Kung wala kayong courageous faith, baka hindi kayo tatagal dito ng 10 years, 20 years, 30 years. Magtatakal kayo, bakit nga ako nakaabot ng 20 years, 30 years? Pero, muntik-muntik ka na rin akong bumigay. Muntik-muntik ka na rin akong mahulog, madaglag. So, saan ka magtitiwala? Sa sarili mo? Hindi. Kasi kung sa sarili ka lang magtitiwala, mapapahama ka, baka bumagsak ka. So, anong kailangan mo? Magtiwala ka sa Diyos, dagdagan mo pang maging matibay, strong at matatag ang iyong pananampalataya. We need to become courageous. Kailangan natin ng tapang, lakas, katatagan ng pananampalataya. So, ang ginawa niya, Judges 11 verse 1, sabi ng now Jephthah, sabi ganoon, of Gilead was a great warrior. Yun ang kanyang pinakamagandang katangian. Because he is a great warrior, he developed quite reputation as a mighty man of valor or a great warrior. Yun ang kanyang pinaunlad. Yung ganung reputation. Kadalasan, kapag rejected ka, kapag deprived ka, pinagtabuyan ka, at pinagkaitan ka ng mundo, kadalasan, mga kapatid, parang wala ka ng gana. Parang wala ka ng gana. Nabubuhay ka nga, pero wala nagda-drive sa'yo ng ganong force na magkaroon ka ng eagerness. Nawawala yun. Kaya si Jephthah, yun ang kanyang pinaunlad. Yung kanyang reputation. Oo, kahit anak ako ng prostitute, kahit tinaboy ako ng pamilya ko, pero igagalang pa rin ako ng tao at titingnan pa rin nila ako bilang rerespetuhin pa rin nila ako at titingnan pa rin nila ako na hindi inaapi, tinatapak-tapakan at nilalait. He developed that kind of reputation. Imagine, makakabuo ba siya at makakaakay ba siya ng followers na mga rebel, mga bandits, mga bandido? Sasama ba yun sa kanya kung walang nakikita sa kanya? Kahit na magtayo ka ng isang rebelding grupo or mga pasaway na grupo, yung pinakamahirap, yung umakay ka at may sumama sa'yo. Mahirap kaya yun? Bakit siya naging leader? Bakit siya nakaakay ng ganung grupo? Meaning, kahit medyo masama ng konti, pero ang maganda doon is may naniniwala sa kanya. Imagine, no? Kapag na-develop natin yun in spite of our na tayong pinagkaitan, and yet there is somebody who trusts you, who believes you, who follows you. Wow, ang sarap. Hindi ka panghihinaan kasi sa kabila na pinagtabuyan ka, mayroon ba lang naniniwala sa iyo? That is Jephthah. Jephthah, he had become tough inside and out to just be able to survive his cold world. Kailangan nga niya maging tough. Ibig sabihin, matigas or strong sa loob at labas para lamang maka-survive siya sa napakalamig o napakatabang niyang mundo. In this world, kailangan din natin mag-survive. Tama ba? Yes, kailangan natin. Dahil, sino ba ang pwedeng mag-build up sa sarili mo? Sino ba ang pwedeng magpalakas sa sarili mo kung hindi ka makakakuha sa iba? Di ikaw na lang. Huwag tayong masanay na yung lakas ko, tatag ko, tibay ko. Huwag nating iasa at masanay at iasa
sa iba. Ikaw mismo ang gumawa. Kung hindi ka nagkakaroon ng encouragement mula sa labas, sa kaibigan, sa kamag-anak, sisirain mo ba buhay mo? Hindi. Kailangan mong masurvive yun. Si Jephthah, sinurvive niya yun. And dahil doon, as time passed, Jephthah developed that kind of character, that kind of faith. Kaya siya humuhugot ng ganong klase ng kanyang courageous faith. Kung wala na siya sa kanyang pamilya at labas na siya sa society, saan siya humuhugot ng ganon? Malamang sa Panginoon siya humuhugot, kaya siya lumalabas. Wala na nga wala na siyang maasahan, wala na siyang masasamahan, kaya nagtayo ng sariling grupo ng mga rebelde. Malagay ko, dahil sa pananampalataya, kasi sabi ng Hebrews 11, yung binasa natin kanina, what more shall I say? Ano pa bang ikwento ko't isasalaysay ko sa pananampalataya ni nakasama siya doon? Hindi babanggitin ng writer ng Hebrew si Jephthah kung wala siyang faith. Kaya nga siya nalagay doon sa Hall of Faith kasi may faith siya. Ganon ang logic nun sa Hebrews 11. Bago tayo tumayo, panghuli lang ito. Courage isn't fearlessness. Yung lakas ng loob ay hindi daw kawalan ng takot. May mga taong wala namang takot, pero ang hina-hina ng loob. O may mga taong hindi sila natatakot, kahit may ipis dyan, kahit may sawa, kahit merong multo, hindi sila natatakot. Pero kapag haharap na sila sa problema ng buhay, wala, laging bagsak. Baliktarin naman natin, may mga tao namang matatakutin. No? No? May mga taong matatakutin, pero matatakutin lang sila kasi yung mga taong, minsan may mga taong matatakutin kasi mapag-alala sila, natatakot sila mawalan ng pera, natatakot sila mawalan ng asawa, natatakot silang matanggalan ng trabaho, natatakot silang maghirap. Kaya, sila yung mga taong nagiging malakas. Courage isn't fearlessness. Rather, courage means facing our fears with faith. Ang tunay na courage ay yung ikaw ay humaharap sa takot mo nang meron kang pananampalataya. Ang takot, hinaharap. Pero kapag wala kang pananampalataya, yung takot mo ang magpapabagsak sa'yo. Pero kapag may pananampalataya ka, kahit lahat ng hinahatid ng takot sa paligid mo, hindi siya magtatagumpay dahil sa pananampalataya mo, lalakas ka, pagpapalain ka ng Panginoon at malalampasan mo ang lahat ng mga takot sa Kanya. Amen? Tumayo tayong lahat. Let us all stand. We will back on Friday. Huwag kayong mawawala dahil mas exciting at mas maganda yung Friday na part 2 natin about Jephthah. Walang mawawala na? Pag merong nilagnat, inubo, sinipon, mag-text na kayo sa akin at bibilan ko kagad kayo ng Hallelujah. Dakila nga mga aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong pinagninilayan sa buhay ni Jephthah. Panginoon, salamat po. Hindi po kami pamilyar sa Kanya, hindi po namin siya kilala. Pero dahil po sa ipinapakita niyo po at ipinapadama niyo sa amin sa buhay niya at pananampalataya niya, nagkakaroon kami ng encouragement na tumayo at maging matatag sa aming pananampalataya. Hindi man kami makakuha ng support, hindi man kami makakuha ng encouragement from outside, Lord God, turuan niyo kaming tumayo sa sarili naming paa
at pananampalataya at manampalataya at manalig sa inyo just like Jephthah. Kailangan namin i-develop personally ang aming buhay, ang aming pananampalataya. Dahil sa inyo po nanggagaling ang tunay na kalakasan. Tunay na pagpapala, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi po kami ma-discourage, mawala sa linya, mawala sa goal at mawala sa focus. Panginoon, kung kami man ay nakakaramdam ng pagkakait ng mundo o ng aming mga mahal sa buhay. Turuan niyo po kami at palakasin upang kami, Panginoon, ay maging isang magiting, matatag na mga anak ninyo, na mga Kristiyano, just like Jephthah. Ang lahat po ng aming prayers, ang lahat po ng aming gifts and offering, ang lahat po sa aming buhay, ang aming lakas, alay handog namin sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga trabaho, ang aming employer, kasama ang aming mga buong pamilya. Pagpalain niyo po kami dito sa bansang Macau habang nagtatrabaho kami, Panginoon. Samahan at gabayan niyo po kami na kami po ay maging matatag at matibay sa lahat ng mga challenges ng buhay. What we need is the kind of faith that Jephthah had, O Lord. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po kami. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And see you on Friday. Walang mawawala ha. We agree.